Sa pagpapatuloy ng BICAM para sa 2026 national budget, hiniling ng DPWH na ibalik ang nabawas sa kanilang pondo. Mula sa Pasay City, nakatutok live, Salima Refran. Salima. Ivan, mag-aalas 5 na nga ng hapon nang magsimula yung kalawang araw ng Bicameral Conference Committee hearing dito sa PICC para sa pagtalakay ng 2026 national budget. Nagkaroon kasi ng biglaang caucus sa mga senador at nagkaroon rin ng hiwalay na pulong ang mga kongresista dahil sa hiling ng DPWH na budget increase. Bago pa man isalang sa deliberasyon ang kanilang budget ngayong araw, hiniling na ng DPWH sa Senado na ibalik ang natapyas na pondo dahil sa construction materials price data o costing sa mga materyales sa mga proyekto. Inimbitahan si DPWH Secretary Vince Dizon para ipaliwanag ang panig ng DPWH. It's just a clarification that we want to make with the Senate about the reduction in the prices. So I will be presenting here. Hindi ko ibabagay yung cost nung dati. It will still be the same. This is all about implementation ng mga proyekto, which I will discuss later. And I ask you to watch and then I will explain after. Nakipagpulong din si Dizon sa mga kongresista. Sa bersyon ng Senado, bumaba na sa 568.56 billion pesos mula sa 881 billion ang budget ng DPWH para sa 2026. Pero sabi ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian kanina madaling araw, asahan pa raw ang mga dagdag na tapya sa budget ng DPWH. Samantala, nagpatawag ng biglaang pulong sa majority bloc si Senate President Tito Soto kasunod ng pagkakapasa kagabi ng 51 billion pesos na MAIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients at 33 billion pesos na farm-to-market roads. Tigilan na yung guarantee letter. Karapatan ng Pilipino na magpagamot at hindi kailangan manikluhod sa sino mang politiko. Asiwang-asiwa ako pag hinihingan ako ng GL kasi may case sila doon. Ba't magmamakaawa pa? Encouraging Alam kasi political natin na- patronage. Yes, Yes. yes. Pero alam natin na the MAIPIF is to go straight to DOH and to the hospitals. So that's not really political patronage kasi nandun siya sa hospital. Ivan, pagbukas nga ng deliberasyon ay mainit na yung naging diskusyon kung dapat nga bang paharapin sa BICAM si Secretary Dizon, lalo't hindi ito karaniwang ginagawa. Git ng Senado, naisa lang masigurong hindi magiging overpriced ang mga proyekto kaya nagkaroon ng budget cuts. Sabi naman ng Kamara, mas mabuting maipaliwanag ni Secretary Dizon ang apelan niya sa costing ng mga material. Kalaunan ay pinayagan rin ng Kamara at Senado na humarap si Dizon. Git ni Dizon, kailangan mabigyan ng luwag ang DPWH para makapag-adjust sa presyo ng materyales. Sabay sabing titiyakin nilang mahigpit itong mamamonitor para hindi maabuso sa pamamagitan ng bagong materials data issuance. Sa ngayon, sumasagot sa mga tanong si Dizon at nagpapatuloy ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Yan muna latest mula nga dito sa Pasay. Ivan. Maraming salamat, Salima Refran.